Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ria. Isa po akong trans. Ibig sabihin ay nakapagretoke na ako ng aking katawan. Ilang beses na rin po akong pabalik-balik ng Thailand. Hanggang sa masabi kong ayos na ako sa aking katawan. Kaya ko nabanggit ito, Sir Seth, sa kadahilanang ang buong akala ko ay isa ito sa mga dahilan kung bakit ako nagkaroon ng kakaibang karamdaman. Nung medyo nagsisimula pa lamang akong mag-transition, marami akong trabaho. Karamihan sa parlor. Tinalikuran ko yung kurso ko noon sa kadahilanang medyo strikto ang aking ama. Pagkatapos noon ay naging isa akong ahente sa isang BPO company. Pero naisasabay ko pa rin ang parlor noon. Kami-kami lamang din ang magkakasama. Yung mga kakilala ko sa parlor na isa ay nagsa-sideline din sa kabilang parlor. Depende sa demandang tao. Kumbaga, ka-close at barka-barkada. Pero kapag sinabi talagang konektado sa karanasan na ito, ay ang mga kasamahan ko noon na tawagin na lamang natin sa pangalang Ariel, Tina at Ninya. Tapos 3 parlor kami palipat-lipat noon. Sa isang parlor yung madalas in demand kami at may mga resident parlorista na doon na sina ating Lina, Mina at Sia. Subalit dala siguro ng doble-dobleng trabaho ko at talagang workaholic. Naging maganda ang naging karera ko at kita. Pero hindi pa rin talaga mawawala ang pagpunta ko sa parlor noon. Hanggang sa makaipon, hanggang sa magkaroon ng raise o magandang increase sa kung anong kitaan doon sa BPO. Simula noon ay nag-take na ako ng mga pills at hormone. At nakakita din naman ako ng pagbabago. Yung tipong nagiging babae na din talaga yung wangis ko. Kahit boses. Yung kutis, yung braso. Tapos nag-aayos na rin ako sa sarili ko noon. Sa madaling salita, Sir Seth, biglang nagdalaga ang ating mo. Dahil din dito ay madalas na akong tampulan ng mga kabeke ko sa may parlor at nagtatanong-tanong na rin sila kung ano at paano ang mga ginawa ko noon. Dagdag pa dito ay naging pansinin na rin ako doon sa parlor, lalo na sa mga kalalakihan na kakilala namin. At yung iba ay mahilig sa mga katulad namin. Mga ganon. Kumbaga naging sentro ako ng atraksyon. Para akong reyna ng aming nabuong asosasyon sa parlor na ito. Pakiramdam ko din kasi, Sir Seth, naging impluwensya din dito yung mga nakasama ko sa BPO. Yung iba kasi ay nakapag-trans na noon. At talagang kung tips lamang, sila ang nagbibigay sa akin. At halos malaking porsyento ng kinikita ko ay napupunta sa pagpapakababae ko. Isang araw noon, walang pasok kaya ang tambay na naman namin ay sa parlor. Malinaw ko lamang, Sir, at noong mga panahon na ito ay hindi pa ako nakapag-Thailand para makapag-opera. Itong si Mina, na pinakabata sa amin, ay nagdala ng boylet niya sa inuman. Habang nagiinuman nga ay na-brought up na naman ang mga pagbabago sa akin tapos syempre, naikwento ko din na nag-iipon lamang ako para sa plano kong ang unang retoke sa ibang bansa. Nagkabiruan pa na malayo na nga daw ang narating ko. At wag akong makakalimot kung sakaling ganap na babae na umano ako. Dahil na rin siguro sa nakainom ang buong tropa noon, medyo naging open na sa amin ang kasamang boylet ni Mina. Ako lagi yung kinakausap at paulit-ulit na tinatanong kung totoo bang lalaki ako. Siyempre alam mo naman tayo mga hindi din naman nahihiya, lalo na at mga kaibigan mo naman na mga kasama.
nakikipagbiruan din ako sa kanya noon. Hanggang sa umabot na siguro sa puntong nagkabastusan at nagkasilosan. Pasintabi po sa mga magulang na may batang nakikinig ngayon. Bali binibiro-biro ako ng boylet ni Mina na kung talagang hindi ako lalaki, may hahawakan umano siya. Mga ganon. Siyempre Sir Seth, nung una, binabalik ko din ang biro na hindi pwede. Baka magsuntukan kami. Hanggang sa yon, napansin ko na lamang nakatabi ko na siya at kung ano-ano na ang binubulong sa akin. Nung medyo hindi ko na nagustuhan ay napatayo na ako at sinabi sa kanya na mali ang ginagawa niya. Hindi porket ganito ako ay pwede na niyang bastos-bastusin. Nung una, si Mina ay sinasaway pa ang boylet niya kaya kampante ako na kinakampihan niya ako o kung ano nun. Pero nung nagtagal, bigla silang nag-away ng lalaki niya. Kumbaga nag-usap at nagsagutan sila sa gilid at maya-maya pa, nagkasigawan na. Nag-walk out itong lalaking ito. Kami naman ay inano na namin si Mina na huwag nang pansinin. Hayaan na at marami namang lalaki dyan. Dito na ako pinagbalingan ni Mina ng inis niya. Tinolerate ko pa umano. Dapat nung una pa lamang ay hindi ko na in-entertain kung saan-saan daw tuloy mahalay na usapan na punta yon. Ako naman sabi ko, hindi naman sa ganon. Hanggang sa magkalaitan na Sir Seth, na maitim daw ako dati, na mas lalaki pa daw ako sa tatay niya, na kung hindi ako nagkapera at hindi ako umiinom ng kung ano-ano, ay malamang mas maganda pa siya sa akin at marami pang kalait-lait na salitang hindi na pwedeng banggitin sa channel niyo. Dito, parang nagpintig yung tenga ko. Nabulyawan ko siya na kasalanan ko ba kung ganito ang narating ko. Kung naging maayos ako at hindi lamang ako papetiks-petiks sa buhay. Ando na yung pakiramdam kasi na alam mo yon, na parang may inggit pala itong si Mina sa akin. Siyempre yun na, nagkalabasan na ng sama ng loob. Ultimong yung mga nakaraang kasalanan, ganon-ganon. Hanggang sa pumagitna na sa amin si ating Lina. Tiya o tiyo po siya ni Mina. Sinita na kaming dalawa at pinaghiwalay na kami ng mga kaibigan namin. Lumipas sa mga araw na walang usap-usap at hindi muna ako nagpakita sa parlor noon. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang na itong si Mina ay nakaramdam ng depresyon. Kinontak nila ako at dahil syempre kaibigan ko naman kahit papano, pumunta ako. Nung una ay ayaw pa akong kausapin ni Mina pero makalipas pa ang ilang araw ay siya na mismo ang nag-approach sa akin. Inimbita niya ako na kumain sa kanila gawa ng magluluto ang kanyang ating Lina ng specialty nitong kalderetang Batangas. Syempre ako, gusto ko din na magkaayos kaya pumunta ako noon. Pagkarating ko, medyo nagtaka ako kasi ako lamang mag-isa. Hindi na daw niya inimbita ang iba namin mga kaibigan dahil na rin mas maiging makapag-usap kaming dalawa. Doon na niya nasabi na matapos nga ang gabing yon ay hindi na sila nakapag-usap ng kanyang nobyo. Nadidepress siya gawa ng talagang pinaghirapan niya umano yung boylet niya na yon. Sabi ko pabayaan na lang at hindi niya deserve ang ganda ni Mina. Sabi naman ni Mina, talaga lang daw ba nung nakaraan, nilait-lait ko pa umano siya. Muli akong humingi ng tawad sa kanya. Konting pagkakahiyaan pero okay na. Kasi sir, sa totoo lang, hindi ko naman ganun talaga ka-close to. Sina Ariel, Tina at Ninya ang masasabi kong yung kadikit ko talaga. Gayunpaman, nang matapos na ang luto ni ating Lina, kumain na kami. Sobrang sarap ng kalderetang Batangas niya. Talagang naparami ako ng kain nun. Matapos noon ay nagpaalam na ako. Nung palabas ay hinabol pa ako ni ating Lina para iabot ang Tupperware na may ulam.
Masyado daw maraming niluto niya. Dalhin ko na daw ang iba. Makalipas pang ilang araw ay nalaman ko naman na kailangan ng ekstrang tao sa parlor nun. Saglit kasi na umuwi si Ating Lina sa probinsya nila at sinama si Mina sa kadahilan ng para makapag-unwind umano. Gusto niyang dun si Mina sa probinsya at makalimot doon sa nangyaring gulo na ikinasira nila ng boylet niya. Ako naman bilang tulong na rin ay nagdoble kayod ako sa parlor na yon. Hanggang sa isang araw, pagkagising ko, yung tiyan na nasa bababanda ng pusod ko parang masakit na matigas, Sir Seth. Alam mo yung akala mo may namumuong kung ano. Sabi ko pa nga noon ng pabiro ay, nako, baka nagkakamatres ako bigla. Tapos magkakaroon ako ng buwan ng dalaw. Dala na rin ang akala ko ay simpleng lamig o kung ano lang na baka sa mga kinain ko. Hinayaan ko na lamang ito dahil hindi naman siya naging masyadong nakaapekto sa galaw ko at sa trabaho. Noong una yon. Pumasok pa ako ng shift nun. Parang nanghihigpit lamang talaga yung parte na yon pero alam kong hindi loob ng tiyan yung tama nun. Nasa mga laman-laman lang. Siyempre pag nasa BPO kaya ilang minuto kang madalas nakaupo. Minsan kapag tuloy-tuloy ay inaabot pa ng oras. Nung magla-lunch break na ako, Sir Seth, at tumayo, aba, yung naninigas na parte ng tiyan ko sa ilalim ng pusod. Ramdam ko na pababa o pagapang na yon. Hanggang sa bewang, sa singit, at umabot na sa hita ko. As in para akong manikin na kapag hahakbang ako ay tila ba sumasama ang buong bewang at hita ko hanggang sa kabila. Na kapag pinilit kong ihakbang ay sobrang sakit. Agad-agad akong dumiretso sa banyo at pagkarating ko doon, tiningnan ko yung parte na yon sa ilalim ng pusod hanggang sa hita. Halos mandiri at magtaka ko, Sir Seth, sa kadahilan ng namamasa-masa na yung parteng yon. Tapos kulay nangingitim na ubas. Alam mo yung pasa-pasa na ano? Doon ko rin napansin na hirap akong makaihi nun. At kapag sinusubukan ko ay parang may kung anong buong bagay ang lalabas. Nakapagtataka talaga, sir, kasi kung malalang sakit man ito, di sana, di ba, hindi naman magiging biglaan. Ang pagkakaalala ko sa huling ligo ko, makinis pa yung parteng yon. Maganda pa yung itong parte na ito kasi mahalaga ako sa sarili ko. Pero bakit gano'n? At ito na, noong subukan ko ng umihi ay merong konting lumabas. Pero doon ko naramdaman ang napakasakit at mainit na pakiramdam sa daluyan ng ihi ko. At ang lumabas na singaw o malapot ay sumingaw talaga ng napakabaho nun. Malinaw ko lamang po na noong mga panahon na ito ay hindi pa ako nagkakanobyo. At wala akong karanasan sa, alam niyo na. At syempre, malalaman naman yun kapag nagpa-check up ka, di ba? Pagkatapos ng trabaho ko, hindi na ako nagpatagal pa. Pakiramdam ko kasi habang tumatagal ang oras ay umaabot na sa tuhod ko at sa likod ko ang paninigas nun. Agaran akong dumiretso sa pinakamalapit na ospital at emergency room. At sa maniwala man kayo o sa hindi, noong chinek up na ako ng resident doctor, wala na ang pangingitim na nag-uubing kulay noon sa parte na yon, Sir Seth. Although makikita mo na parang may marka o namumutla, ay hindi mo na talaga mahahalata nun. Sa pagkakataon na ito ay pinaghingan ako ng specimen, urine at dumi for laboratory. Sabay pinauwi ako at sinabihan na bumalik na lamang para sa resulta nun, na siyang ginawa ko naman. Pagka-uwi ko,
Hindi ko namalayan na namimigat na pala ang mga mata ko. Napakabigat din ang katawan ko, lalo na sa parting tiyan. Bewang, likod, singit at balakang hanggang tuhod. Gaya ng sabi ko, noong nasa may ospital ako ay biglang nawala ang pamamaga nun. Naisip ko pa nga na baka yung mga iniinom ko na pills yun. Pero ang tagal ko nang umiinom ng ganun, Sir Seth eh. Tsaka may mga monthly check-up din naman ako. Pagkahubad ko, Sir Seth, hindi ko alam kung parang napaihi ako sa salawal pero sobrang basa doon. Mula sa kung saan ako nakaramdam hanggang sa may tuhod. Alam mo yung parang dinikitan ng glue yung bandang doon tapos hindi ko po talaga masikmura ang amoy. Naghugas ako, pero wala itong tigil sa pagbasa. Sabi ko, ano kayang gagawin ko kako? Noong mga panahon na ito ay pati na yung maselang parte ng katawan ko. Apektado na sa kulay nun. Pero ang hindi ko maintindihan, yung antok ko, blankong-blanko ang utak ko noon at kahit nakatapis, napahiga na lamang ako at kahit na alam kong hindi maganda ang kalagayan ko, ay nagawa ko pang makatulog. Kagaya ng ibang may karanasan na katulad nito, nagkaroon ako ng sa tingin ko ay isa sa pinakamasamang panaginip na naranasan ko sa buong buhay ko. Sa panaginip na yun ay para bang nagising ako sa pakiramdam na nakahiga ako sa lupa. Yung bibig ko ay hindi ko mabuka dahil punong-puno ng lupa noon. Nararamdaman ko yung likod, kamay, ulo ko, yung lupa na ito. Sa pagkakataon na yun ay nakikita ko ang sarili ko bilang dating ako na may pagkalalaki pang katawan. Walang ano-ano ay nakakita ako ng mga taong papalapit sa akin. Palapit ng palapit. Unti-unti ko ring naaamoy ang alingasaw sa paligid nun. At nang makalapit ay nakita kong mga nabubulok ang itsura ng mga ito. Mga nakadamit pang libing. Sa sobrang takot ko ay sinubukan kong bumangon pero hindi ko maigalaw ang babang parte ng aking katawan. Hanggang sa tingnan ko ito at ganun na lamang ang pagkahiyaw ko ng mula sa ilalim ng pusod ko. Putol yon. Wala akong makita. Iyak ako ng iyak habang gumagapang palayo nun. Ang huli kong naramdaman ay merong kumapit sa ulo ko. Sumigaw ako. At doon ay nagising na ako sa katok na nanggagaling sa pintuan. Ka-doormate ko yon, katabing kwarto. Tinatanong kung ayos lamang ba ako. Umuo ako at sinabi kong masamang panaginip lang. Muli kong sinilip ang ilalim ng pusod at paa ko. Ganun pa rin. Masakit pa rin. 2:00 pa lamang yun ng hapon. Tinawagan ko kaagad sina Ariel at dali-dali naman silang pumunta sa bahay. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari at dahil sa walang cellphone itong si Tina, bumaba si Ariel para sunduin. Nasa kabilang kanto lamang naman ang bahay nito. Umabot pa ng ilang minuto bago ito dumating at nagulat ako nang kasama nito si Tita Evelyn, ang nanay ni Tina. Nang makita niya ito ay tinanong niya ako kung nagpa-doktor na ako noon. Sinabi ko naman na oo. At kung bakit hindi nakita doon sa emergency room ang nangyayari sa akin noon. Agad-agad niyang pinagpantay ang mga daliri ko sa kamay at nang makitang hindi pantay yun, sabi niya ay dumiretso na umano ako sa manggagamot. Meron kaming kilalang manggagamot na madalas manghilot ng mga bali-bali. Sinundo na lamang ito nila Ariel gawa ng hindi ko na talaga kayang bumangon noon. Binuksan na lamang ni Tia Evelyn ang bintana dahil nga sa unti-unti nang nangangamoy ang malagkit na dagka doon mismo sa tiyan ko, sa singit at tuhod ko.
Dumating ang manggagamot na may dala ng mga malalapad na dahon. Nakalimutan ko na kung anong mga dahon yun, Sir Seth, pero para rin siyang madagta. Ang sabi niya sa akin ay italukbong ng kumot ang kung ano ngang meron doon sa katawan ko. At ibuka umano ang parte na merong mga ganon. Ginawa ko naman. Napailing ang manggagamot na tawagin na lamang nating Aling Iska. Pero nagbiro ito na, sayang naman yan, iho. Hindi mo magagamit. Nagtawanan ng mga akla, Sir Seth. Dito sa puntong ito, pinatalukbong niya ulit yung kumot at pagkatapos ay pumunta siya sa may lutuan, sa labas ng dorm. Pagkabalik ay may baon na siyang dala na may baga sa loob nun. Mabango yung baga na hindi ko alam kung may hinalo siyang insenso o ano. Pinasaob niya yun sa baba ko. Habang sinusob ang parte ng nakataklob nun, ay siya namang hilot niya sa parte ng ulo ko. May kinakausap ito. Nakala ko nga noong una ay ako pero nangha ako pero hindi siya nakikinig nun. Nakiramdam ako. Kinulam? Paano? Sa laway sa kutsara. Nilawayan. Galit. Bakit? Inggit at inis. Yun lamang ang naririnig ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagsalita na siya ng parang lengguwahe na katutubo, sir. At maya-maya ay konting ihip lamang. Tapos pagkatapos noon ay nilabas niya ang pinasoob niya. At doon niya nilagay ang mga dahon sa may baga. Dahilan parang humulas o mamasa yung dahon na yon. Medyo maligamgam pa yon na itinapal niya sa mga parte na apektado. O iha na iho, tuwing umaga at hapon pupunta ako dito. Ako ang kailangang tumapal niyan ha, hanggang sa tuluyan ng mawala. Bigyan mo na lang ako kahit ng pangyosi. Bali may gawa nito ay medyo may edad na pero kapederasyon mo. Naiinis siya dahil nalungkot daw ng mabuti ang pamangkin niya dahil sa'yo. Bukod nga sa'yo ay may kinulam pang isang lalaki yon. Siya din ang huling nagpakain sa'yo ng luto niya. Nilawayan niya pala ang kutsara mo. Hindi ko alam kung malulungkot ako sa sinabi niya. Pero ang sinasabi ng matanda ay walang iba, kundi si Ating Lina. Siya lang naman ang huling nagpakain sa akin nun. At may edad na sa amin. At syempre, pamangkin niya si Mina. Mahal na mahal niya daw ito, gawa ng ulila na yun sa ama. At isa pa, gaya ng sabi ko ay hindi ko kaklose si Ating Lina. Yung tipong sakto lang. Mas close ko pa rin sina Ariel. Ilang araw akong ginamot ni Aling Iska. Hanggang sa manuyo na yung parte na yon na dinali sa akin. Para siyang nagkaliskes tapos nanuyo na. Inggit na inggit daw sa hita ko yung gumawa dahil walang balbon. Ang sabi pa niya ay mahihiya na daw na bumalik ang gumawa noon kung saan ako malapit. At siya nga, Sir Seth, gawa ng hindi na sila bumalik ni Mina sa parlor pagkatapos noon. Magmula noon ay nag-ingat na rin ako sa mga galaw ko. Yung mga kaibigan ko na lamang din talaga ang pinagkakatiwalaan ko. At kahit pa saang kainan ako pumunta, lagi na lang akong may dalang sariling kutsara.